Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi na basta sunog kundi sadyang pagpatay ang iniimbestigahan. Kaugnay ng pagkakatagpo sa mag-asawang senior citizen na nasunog nilang bahay sa Quezon City. Duguan kasi at may sugat sa ulo ang mga biktima, habang ang nakaligtas nilang kasambahay nagtangkang tumakas. At nang mahuli, na-recover sa kanya ang libo-libong pisong halaga ng pera, alahas at isang posibleng ebidensya. Alamin kung ano sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Patay na ng datna ng mga otoridad ang mag-asawang ito kagabi sa loob mismo ng kanilang nasunog na bahay sa Stanford Street sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City. Edad 77 at 80 ang mga biktima na parehong duguan at may sugat sa ulo. Duda tuloy ang mga taga-barangay kung sa mismong sunog sila nasawi. Well, actually, may dugo kasi. Kaya bahala na yung investigate sa bandang ulo. Pero bahala na yung investigator na mag-establish kung ano yung mga nakita nila at naimbestigahan nila yung nasabing pangyayari, kung arson man yan or talagang mayroong crime na ginawa. Nakaligtas naman ang kanilang kasambahay na ayon sa mga taga-barangay ay naunang lumabas ng bahay na may dalang maleta. Dinala siya sa tanggapan ng barangay, pero tumakas umano matapos magpaalam na magbabanyo lang. Natunto naman siya agad ng mga tanod habang naglalakad papuntang sakayan. Ngayon, itinuturing na suspect ang kasambahay. Sa investigasyon ng binuong Special Task Group ng Quezon City Police, lumabas na hindi nga sunog ang ikinamatay ng mga biktima. Maaring patay na yung mga biktima at bago sinunog just to conceal the crime. Base na rin sa sinasabi ng ating kasamahan sa Bureau of Fire Protection, hindi yung sunog ang cause of death. At minarecover tayo doon na possible murder weapon, yung isang yabi tubo na ginamit sa paghampas doon sa ulo ng ating mga biktima. At pagnanakaw ang nakikitang motibo matapos ma-recover mula sa maletang dala ng kasambahay ang 100,000 pesos na halaga ng cash at mga alahas. May natagpo ang ding posibleng ebidensya. Na-recover natin ay isang ice pick, naka-recover tayo ng mga pera at yung gamit niya ay talagang intact na, nakalagay na sa isang maleta, ready to escape, ika nga. Ayon sa QCPD, tanging ang kasambahay na 2 taon nang namamasukan doon ang kasama ng 2 matanda sa bahay. Nang hindi raw sagutin ng mga biktima ang tawag ng anak, pinapuntahan daw sila sa kapitbahay. Hindi siya pinapasok nung katulong, kaya nagkaroon na ng parang some sort of pagdududa. Tapos later on, bigla nga sumiklab yung sunog nung. Itinanggi naman ng suspect ang aligasyon. Kahit ano sir ang ginagawa niyo sa akin, wala akong ginagawa na masama, hindi ko kaya yun. Patuloy na iniimbestigahan ng QCPD ang krimen, kabilang sa inaalam kung may kasabwat ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mas malakas kumpara sa pangkaraniwan. Ganyan isinalarawan na ang pambobomba ng tubig ng China dahilan para umano masira ang isa sa resupply ship ng Pilipinas at ikinasugat pa ng 5 sakay nito. Ayon po yan kay Vice Admiral Alberto Carlos na sakay mismo ng inataking barko. Mula sa Puerto Princesa sa Palawan, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Mel, nasaksihan nga mismo nitong si AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos yung pangwo-water cannon ng China sa resupply ship ng Pilipinas sa kahapon. At sakay siya kasi mismo dun sa unay sa May 4 na pinagtulungang bombahin ng tubig ng 2 China Coast Guard ay kinasugat ng 4 at itong si Vice Admiral Carlos ay nagkaroon din ng mga maliliit na sugat sa kanyang kamay. Nung una isang barko lamang ng China Coast Guard na nang-water cannon sa resupply ship na unay sa May 4 na papunta sana ng Ayungin Shoal para dalhan ng supply ang mga sundalong naka-assign sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Pero ilang milya na lamang layo mula doon, pinagitnaan nito na naglalaki ang mga barko ng China Coast Guard. At maya-maya,
2 barko na ang bumomba ng tubig dito. Sa pool, ang unay sa May 4. Sa drone shot ng Philippine Coast Guard, kitang-kita ang pagtama ng tubig sa mismong barko. Nasa gitna na talaga tinatamaan yung ating dati pahapyaw lang, ngayon hindi na. Sa gitna na talaga. Nagtutulungan at itong isang Chinese Coast Guard vessel, hinaharangan tayo para hindi natin makita yung nangyayari sa likod. Sa lakas ng tubig, aakalain mong lulubog na ang unay sa May 4 pero nakawala pa rin ito. Sa loob ng unay sa May 4, kita ng mga sundalo ang paghampas ng water cannon sa mga salamin ng bangka. Habang papalayo, dinikitan na ito ng BRP Sindangan. Sir! Anong mga damage, sir? Bintana sira! Bintana sira! Ano pa, sir? Dinasa kayo sa loob? Basag ang mga bintana sa harapan ng UM4. Ang lahat ng yan nasaksihan mismo ni AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos na nasa loob ng unay sa May 4. Sugatan ng 4 na tauhan ng UM4 dahil sa mga tumamang basag na salamin. Nagtamo rin ng maliliit na sugat sa kamay si Vice Admiral Carlos. You must off your curse and leave immediately, or I will take further action, and you will bear full responsibility for all the consequences. Over. Mike 201, this is 4407. We are attending a wounded personnel inflicted by your vessel. Over. Nagbaba ng medical team ang BRP Sindangan para gamutin ang 4 na nasugatan tauhan ng RORI mission sa UM4. Pero bantay sarado pa rin ang rubber boat at biniwaan pa ng lancha ng China Coast Guard. Bago ito, Kuya, kumaskas tayo. nakailang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard hanggang sa magdikit ang BRP Sindangan at isang China Coast Guard ship. Umatras saglit ang barko ng China tapos umabante na naman. Akala namin ibabangga ito ulit. Kita ang marka ng fender sa Sindangan bagaman wala naman itong UP. Kung hindi naging maagap yung ating Coast Guard sa paglalagay ng fender dito sa gilid ng BRP Sindangan, ay baka mas malala pa yung nangyari doon sa pagsalpok nitong China Coast Guard 21555 dito sa BRP Sindangan sa tangkang paghaharang ng mga UM resupply ships natin papunta sa Ayungin Shoal. The Philippine Coast Guard personnel are really doing so much effort to prevent the collision towards the vessel. And the Chinese Coast Guard personnel are just standing there and taking video. So it means perhaps that it was deliberate on their part. They don't really care whether there would be a collision. But for the Philippine government, we are preventing such collision. Paliwanag pa ng Philippine Coast Guard, kahit gusto nilang protektahan ang mga resupply vessels, hindi na halos magawa dahil sa pagharang at dangerous maneuvers ng China na makailang beses pang nangyari. For every Coast Guard vessel, our concept of operation is that one Coast Guard will escort one Unay sa May. And based on our experience for the past so many months already, the concept of operation for the Chinese Coast Guard is for them to separate the Philippine Coast Guard vessel from the resupply boat. Hindi na tumuloy ang UM4 papuntang Ayungin Shoal pero ang unay sa May 1, matagumpay na nakapasok sa Ayungin Shoal. Ineskorta naman ang barko ng Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar ang unay sa May 4 at BRP Sindangan pabalik ng Palawan. Pagbalik sa Palawan, ipinakita ni Carlos ang napinsala sa UM4. Parang mas malakas yung this time from the previous water cannon. So, talagang tinarget nila yung anong intention mo, sir? To stop us from entering the shoal. It's still illegal and irresponsible actions. Sir, wala namang intention to sink? So far, wala naman ako napansin na intention to sink, just to disable. Kasi ang target nila is the bridge and the smokestack para maano yung engine natin. Like they did doon sa ML Kalayaan. Ayon pa dito kay Vice Admiral Carlos Mel, ay nauubusan na siya ng resupply ship na ipapadala sa mga RORI mission natin dahil yung dalawa, yung unay sa May 2 at ML Kalayaan ay sira pa rin dahil sinira pa rin ito ng China. Mel?
Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. At kasunod ng kanilang panghaharas, tinawag ng China na trespassing at pagbali umano sa pangako ang ginawa ng mga barko ng Pilipinas. Tugon ng DFA, walang pinapasok na kasunduan ang Pilipinas kaugnay sa mga teritoryong inaangkin ng China. At yan po ang sanipuwersang tinutukan ni JP Soriano at Chino Gaston. Ang malapitang pagbomba ng water cannon sa resupply ship ng Pilipinas na unay sa May 4, ikinagulat daw ng National Security Council at Department of Foreign Affairs, lalo na't naging payapa ang huling misyon sa ayungin noong Pebrero. Sa kabila ng mga pahayag ng China, wala raw kasunduan na pinapasok ang Pilipinas sa China tungkol sa ayungin. China, however, has made references to supposed agreements or arrangements out of these discussions. The Philippines has not entered into any agreement. I repeat, the Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over its EEZ and continental shelf, including in the vicinity of the Ayungin Shoal. Ayon sa US State Department, tutulong ang US kung magkakaroon ng armed attack sa mga barko, eroplano at mga tauhan ng AFP at Coast Guard ng Pilipinas alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Pero hindi nila masagot kung sakop ba ng MDT ang mga nangyayaring pangwawater cannon ng China. Do these constitute armed attacks? I think it was water cannon and collisions of boats. I'm not going to speculate or get out ahead of any discussions in this regard. Para naman kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, isa sa pwedeng gawin ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China ay ang pagtayo ng lighthouse sa Ayungin. Tiyak na aalma raw at haharangin ito ng China. Pero oras na mangyari ito, hihintuin tayo ng China eh. Then we go to the tribunal because under the UNCLOS, we have the exclusive right, because that's our EEZ, to manage the fisheries there, to manage the natural resources there, to preserve the natural resources there, and to conduct scientific studies. Ang China nagpadala naman ng protesta sa Department of Foreign Affairs dahil sa anilay trespassing sa Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Jiao. Giit ng China, mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ang nanghimasok sa bahagi raw ng kanilang teritoryo nang walang permiso mula sa gobyerno ng China para magdala ng mga materyales at supply sa BRP Sierra Madre na iligal umanong nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ginawa lang daw ng China Coast Guard ang mga regulatory action sa mga sasakyan ng Pilipinas na anilay sang-ayon sa batas, professional, restrained o nagpigil pa nga raw ang China Coast Guard sa kanilang mga naging aksyon at makatarungan daw ang kanilang mga ginawa. Ayon naman sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, Pilipinas daw ang sumira na naman sa pangako nito sa China matapos daw ang anilay mapangahas na pangahamon at aksyon ng ating mga sasakyang pandagat sa Ayungin Shoal o Renai Jiao. Pilipinas daw ang gumagawa ng gulo ng paglabag daw sa kanilang territorial sovereignty at maritime rights. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino sa pag-intindi sa mga pahayag ng China. China has a lot of narratives and we really have to be very careful. But they're not in their EEZ. They're a big distance away from the EEZ. They are in our EEZ, and because of that, it is us who will determine what we will do in our EEZ, is it not? Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa isang pahayag, hinimok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang China na magsabi ng katotohanan. Ang ginagawa raw ng China ay para subukang bigyan ng katwiran ang kanilang illegal na hakbang sa mga inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Patay matapos barilin sa harap mismo ng kanyang nanay ang isang volunteer social worker sa Caloocan City. Ang tinitignang mitya sa krimen, pera. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Bandang alas 10:30 ng gabi noong February 15 nang pasukin at itumba sa kanilang bahay sa North Caloocan ang 19 anyos na volunteer social worker na si Mark Anthony Adobas. Wala namang kasalanan ng anak ko, papatay na ganun.
Mabait na bata yan, matulungin yan. Binaril ang biktima sa harapan mismo ng kanyang ina na nauwi katabi niya sa sala. Biglang may pumutok. Akala ko naman yung TV ang sumabog. Pagtingin ko, TV, nagkumislap. Tapos tumakbo si Anthony sa akin. Sabi niya, Mama, ay yung pala may tama na siya dito. Tumakbo kami sa labas sa may pinto. Pag ganyan ko, binaril na niya yung anak ko. Doon niya pinuruan sa labas na. Multiple gunshot wounds sa mukha at katawan ang cause of death ng biktima ayon sa death certificate. Walang CCTV sa crime scene pero sa labasan, nakita ang pagdating ng suspect na nakaangkas sa motorsiklo hanggang pumasok siya sa looban at tumakas. Nadakip din agad ang gunman ilang oras nang lumipas at napag-alamang nakulong dati dahil sa illegal na droga. Meron ka ba kinalaman dito sa krimen na ito? Wala po. Dito sa shooting incident na ito? Wala po. Nasa bahay lang po ako nun. Tinuro po nila yung bumaril sa Rogues Gallery. Nung nahuli po namin, tinawag po namin yung witness na at positively identified naman po yung suspect. Bakit po nasa Rogues Gallery, sir? Ano kaso? May kaso na po siya dati ng 9165. Kaugnay naman sa motibo ng paumaril, lumabas sa investigasyon na dahil ito sa pera. Accordingly sa kamag-anak ng ating biktima, may utang sila na hindi na fully paid or kalahati lang yung nabayaran. So, nagbanta itong mga suspect na pumunta pa sila sa bahay at nagbanta doon sa pag hindi magbabayad, may mangyayari sa kanilang masama. Hanggang matapos daw ang pamamaril, pinuputakti pa rin ng mga banta sa text messages ang pamilya ng biktima. Nagpasya silang lumipat ng bahay dahil sa takot. Nakakatakot kami doon sa mga taong nag-aaligid sa amin. Kasi mayroon pa yung driver, hindi pa nahuli. Isa pa lang nahuli nila. Nagmamakawa lang talaga kami na matulungan ninyo na maanap sana yung mga salary na ganyan. Sobrang ginawa nila sa anak ko. Pinapalo pa rin po namin na mahuli pa rin po yung pinaka-mastermind dun sa nangyaring ito. Dito po nagkaroon ng utang yung biktima natin. Gabi-gabi po ay iniikutan namin, lalo na po yung vicinity ng pamilya para masigurado po ang kanilang kapayapaan dun sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na maghahain ng protesta ang Pilipinas laban sa panibagong pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa Pangulo, hindi pa ito sapat na dahilan para gamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. Mula Melbourne, Australia, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, tiniyak nga ng Pangulo na hindi palalampasin ng Pilipinas ang nagganap na kolisyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at ng China malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Tinawag din ng Pangulo na panghihimasok sa ating teritoryo ang namataan naman na research vessel doon sa Benham Rise sa Philippine Sea. Why that would not be a good... Sa isang recorded video dito sa Melbourne, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos maghahain ng protesta ang Pilipinas sa naganap na banggaan sa pagitan ng Philippine at Chinese Coast Guard vessels malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Lalo't napinsala raw ang ating resupply boat at sugatan ang ilang tropa. Pero ang masama nangyari sa resupply mission, hindi raw maaaring maging dahilan para gamitin na ng bansa ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. I do not think that it is the time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard, and in this time they damaged the cargo ship and caused some injury to some of our seamen, and I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Kanya ring binanggit ang umano'y panghihimasok ng China sa Philippine Rise o Benham Rise kung saan namataan ang ilang Chinese research vessel. Hindi rin ito nagustuhan ng Pangulo. This is a clear intrusion into a Philippine maritime territory. And it is matter, as usual, of great concern. There is a suspicion that they are not only research vessels. So, again, this is an
a bit of an escalation of the tension that is present in the West Philippine Sea. Sa huling araw ng ASEAN-Australia Special Summit din sa Melbourne, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na handa ang Australia na makipagtulungan sa ASEAN. Our understanding that more than any other part of the world, Southeast Asia is where Australia's destiny lies. This is why we will continue to support your ASEAN outlook on the Indo-Pacific and ensure the stability and peace of our region. Pinasalamatan naman ni Marcos ang Australia sa parati nitong pagsuporta sa rule of law sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Binanggit din ni Marcos ang masamang epekto ng climate change sa mahihirap na bansa, partikular ang Pilipinas. Iginit ng Pangulo na dapat magkaroon ng matapang na aksyon sa domestic at international fora para magkaroon ng climate justice. Sa Government House, nagkaroon naman si Pangulong Marcos at iba pang leader ng pagkakataong hawakan ng 2 koala bear na mga native animal dito sa Australia. Mel, natapos na nga yung special summit ng ASEAN at ng Australia dito sa Melbourne kanina, at sa kanilang joint statement, tiniyak nilang magtutulungan para nga mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa ating rehiyon. Hangad din ng ASEAN ang rehiyon na rumerespeto sa integridad ng teritoryo at soberanya. Pero Mel, ang China, sinabing pati daw nila yung inilabas na statement na yan ng joint statement na yan ng ASEAN at Australia matapos ngayong kanilang special summit. Pero ang sinasabi naman nila, stable daw ang sitwasyon ngayon sa South China Sea. Yan ang latest mula rito sa Melbourne, Australia. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Isa ka rin ba sa mga kinabahang baka na-hack ang Facebook at iba pang social media account matapos ilang sandaling hindi mabuksan kagabi? Ang paliwanag ng Meta na may-ari ng mga app sa pagtutok ni June Veneracion. Paano kung sa gitna ng paggamit mo ng iyong social media account, bigla na lang itong na-log out at hindi na mabuksan? Ganyan na nangyari kagabi sa mga apps ng Meta sa Facebook, Instagram at Messenger na ikinabigla ng mga user nito. Kusang nag-logout ang mga account at hindi na ma-login. At hindi lang Pilipinas ang tinamaan, kundi maging ang ilang bansa. Isa sa mga kinabahan ay si James Delfin. Sa isip ko na baka na-hack nga. So, ang ginawa ko, ayun po, nagpalit po ako ng password agad. Walang opisyal na bilang ng mga naapektuhang account. Pero base sa web monitoring site na Down Detector, halos 150,000 reports dito sa Pilipinas ang kanilang natanggap tungkol sa problema. Sa Facebook accounts pa lang yan. Di pa kasama ang sa Instagram at Messenger. Nagsimula yan pasado alas 11 kagabi hanggang pasado alauna kaninang umaga. Dahil ayon sa Meta spokesperson, technical problem ang tumama sa mga social media platform. Bagay na agaran naman daw nilang naresolba. Wrong timing nga raw, sabi ni Allen Romera, dahil natapat pa ito kung kailan siya may lakad. At Messenger lang daw ang gamit niyang komunikasyon sa kikitain kaibigan. Medyo kinakabahan po kasi hindi ko po alam talaga kung saan ako dadaan eh. Kaya nagstay lang po talaga ako sa isang lugar. Tapos hinintay ko na lang po mag-up yung server bago po ako makapag-chat ulit. Tapos matanong kung saan kami magkikita, ganun. Talo rin ang mga umaasa sa social media para sa pagbebenta at maging pagpupromote ng kanilang negosyo. Wala yung promotion namin for our shop kasi nga down yung stream. Sayang kasi yung kumbaga ilang hours ng kumbaga sa inyo sa network, yung airtime. Bukod sa paghingi ng paumanhin, walang paliwanag ang Meta kung ano ang naging problema. Sinubukan namin kunin ang komento ng Department of Information and Communications Technology at PNP Anti-Cybercrime Group, pero wala pa silang sagot. Naiintindihan naman daw ng isang sociologist kung bakit malaking ingay ang nilikha ng aberya sa Facebook at Instagram. Nandun daw kasi ang takot ng mga social media user na baka nahack ang kanilang account o nawala ang kanilang linya ng komunikasyon at naapektuhan ang kanilang kita. Maraming parte ng ating buhay ngayon ang nakatali na sa social media. The fear is very great because the fear of my identity, my connectivity, and my livelihood are all tied into one now. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.